Sabi niya kanina, ibalik ang pera ng PhilHealth. So ngayon, inaamin mo na tas hindi lang yon. Ay, hindi ko alam kung nabanggit ni Attorney Vic Rodriguez. Kukunin daw nila sa savings. Paano ka nagkaroon ng savings na wala ka pang declaration ng savings? Eh wala ka nga, nagkulang ka nga eh, deficit ka nga eh. Paano ka nagkaroon ng savings? Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag, 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 Marcos Bangag. Ayun. Hello. Balita. Ah. Yes, magandang araw mga baneteros. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan ng lahat ng mga kupal, animal, bisit, pabigat, walang silbi. Mga switik, salot, mga putok sa buho, hindot, palamunin, sinto-sinto, baliw, abnoy, sabog, batak, mga adik, mga bangag, mga pusher, kawatan, korakot, magnanakaw, sindikato, mga miyembro ng kuratong balileng, mga umaachiche, at mga gumraduate sa One Ball University ng mga bobo, ng mga senador. At lahat ng mga demonyo, satanas, Judas, Barabas. Another day, another uratan session. With yours truly, Boss D. Kamusta ang mga buhay-buhay? Today is the day of the protest. Yan, it's September 21. At litong-lito na rin ang tao. Ewan ko rin, ang gulo-gulo rin naman kasi. Oh, pero mayroong magaganap sa Liwasan, may magaganap sa Camp Aguinaldo, Gate 4. Ngayon, marami ng tao dyan sa may Camp Aguinaldo. Oh, at may mga nagpupunta na rin dyan sa Luneta. Oo, ingat lang ha sa mga sasamahan. Katulad ng sinasabi natin, kapag nakita nyo yung mukha ni Inday Sara, kapag nakita nyo yung mukha ni Pulong, ibig sabihin, putang ina, kalaban yan. Hindi pwede, hindi pwede na ikaw ay sisigaw ng labanan ng korupsyon, pero wag nating pag-resignin si Bongbong. Gag ba kayo? Unang-una sa lahat, si Bongbong ang korupsyon sa Pilipinas. Si Bongbong ang pinagsimulan ng korupsyon sa Pilipinas. Tandaan nyo maigi to, hoy mga tanga. Kayong mga bobo na ayaw pag-resignin si Bongbong. Putang ina nyo, anong pinaglalaban nyo? Bakit pa kayo lumalabas para sumigaw na labanan ng korupsyon kung yung korap natilihin nyo lang dyan sa posisyon? Inan to mga bobo talaga eh. Eto. Yang budget natin, mga bossing, yung budget natin sa 2025, 2025. Meron dyan 490 billion. 490 billion na insertion. Tapos napunta yan sa DPWH. Yun lang insertion ng DPWH na 400, kulang-kulang 500 billion. Putang ina, alam nyo ba kung gaano karaming pera yan? Mga tarantado kayo, alam nyo ba kung gaano karaming pera yan? Baka akala nyo 400 lang yan ilang 100 milyon yan. Kailangan mo ng 100 milyon para magkaroon ka ng 1 billion. So kung yung 500 billion na yan, parang lumalabas 5,000 na 1 milyon yan. 500,000 na 1 milyon, tama? Basta gano'n na yun. Basta madami 1 milyon yan. Sa 1 billion, 100 milyon. I-times 5 mo yun.
Ganong karaming milyon-milyon yun. Yung 1 milyon nga lang, hirap magkaroon eh. Tapos yung 100 milyon pa kaya. Ganong karami ang insertion saan? Sa DPWH. Ha? Tandaan nyo to ha. Sa 500 bilyon, tinanggal ni Bongbong. Vinito niya. Yung alin? Yung buong 400 plus billion, yung kulang-kulang 500? Hindi. Vinito niya yung 60 billion. 60. Sa isenta, 60. Iniwan niya yung mga 430 something o 420 billion. Iniwan niya doon. Pinirmahan niya yon. O sino ngayon ang buwaka ng inang may kasalanan ng korupsyon? Doon kinuha, doon yun ang kinurap na pera eh. Yung pera na yun yung ninakaw ng mga kawatan sa DPWH. At saka ng mga kontraktor na alam naman natin may mga proponent yan, meron mga congressman na mga nasa likod ng mga yan. Oh, hindi ba? Oh, so sinong pumirma nun? Oh, wala dapat sa budget 'yun. Ang budget dapat ng ng DPWH halimbawa 5 piso lang. Dinagdagan niya ng panibagong 5 piso. Tapos yun ang ninakaw nila, mga putang ina nila. Tapos sasabihin ninyo, walang kasalanan si Bongbong. Siya pumirma nun, siya nga ang nag-veto siya nagbawas. Binawasan niya kunyari, dahil umuungot ang taong bayan. Bakit naman laki-laki ng budget ng Ito lang ang budget na hinihingi nila. Bakit naman dinagdagan nyo ng sobra-sobra? O kaya para hindi kayo umungot, binigyan kayo ng katiting. Tinanggal yung 60 billion. O, saan nilagay yung 60 billion? Mamaya, papakita ko sa inyo. Ginigis na tayo sa sarili natin mantika nito ni Bongbong eh. Siya ang pumirma nung GAA 2025 eh. Yun nga yun ninakaw nila eh. Ito nga ang pinaka-corrupt na budget eh. Tapos sasabihin ninyo na mas corrupt nung panahon ni Pangulong Duterte. Si Tito Sotong baliw na nga nagsabi na this is the most corrupt budget in the history. So si Bongbong, huwag kayong maniwala rito. So kapag kayo ay nanawagan ng anti-corruption tapos ayaw natin na pag-resignin si Bongbong Marcos, anong ibig sabihin nun? Bakit ayaw niyong pag-resignin? Ang magnanakaw, kapag ninakawan ka niyan, tapos pinabalik mo pa yan ulit sa bahay nyo, binigyan mo ng pagkakataon, putang ina na magnanakaw ulit yan, hindi ba babalik tayo dun sa usaping ahas? Na ang ahas ay ahas. Na kahit na yung ahas, i-train mo, turuan mong tumalon, tumakbo, tumambling, at kumain ng pansit, ahas pa rin yan. Babalik yan dun sa kanyang nature na tumuklaw. Tutuklawin ka niyan. Ahas yan eh. Parang aso din yan. May instinct. Sa lahat ng mga nag-aalaga ng aso rito, alam nyo yan. May instinct ang aso. Tama? Oo, pag nag-alaga ka ng Doberman at saka ng German Shepherd at saka ng yung mga malalaki Akita, mas maagang lumalabas yung instinct niyan. Ibig sabihin, habang tumatanda, bumabalik siya doon sa normal. Kahit anong training mo sa kanya, bumabalik siya doon sa dati niyang yung talagang yung talagang likas na kahayupan niya. Mangangagat yung balang araw, magkakaroon niya ng sakit na kalimot. Tas babalik yan sa pagiging wild bago mamatay yan. Kasi aso yan. Kahit anong turo mo sa aso na 1 plus 1, aw, aw! Aso pa rin yan. So ganito si Bongbong Marcos. Magnanakaw ang tatay, magnanakaw ang nanay. Anong kinalabasan ni Bongbong? Sobrang magnanakaw na makapalang muka. Buti pa yung tatay niya nahiya eh. Ito walang hiya ito. Ito yung nanakawan ka tapos makikikain pa sa lamesa nyo. Ganito katindi ang hinayupak na ito. Walang kwentang tao itong si BBM na ito. Walang hiya. Kapag itong tao na ito,
nagnakaw na sa'yo at pinatira mo pa siya ulit sa bahay mo, pinakitaan mo ulit siya ng mabuti, ibig sabihin, binibigyan mo ulit siya ng panibagong pagkakataon para magnakaw pa sa'yo, may 3 taon pa. Anong ini-expect mo? Nung unang 3 taon nga, nagnakaw ang mga putang ina niyan. O di yung pangalawang 3 taon yan, anong gagawin yan? Di alam niyo matatapos na siya di mag-iimbak na mag-iimbak. Triple pera na nakawin ng mga yan. Maghahanap ng panibagong paraan para makapagnakaw ang mga yan. Tandaan yan. Kaya nga itong mga dilawantaing mga gago, itong mga makakaliwa, talagang dito mo malalaman na talagang ang gobyerno ni Bongbong Marcos at ang mga makakaliwa, mag-asawa talaga. Sila talaga ay nag-isang nag-isang dibdib na talaga. Isipin mo, for the first time in history na ang grupo na progresibo, makakaliwa, socialist, kung anong tawag nyo sa mga putang ina niyan, terorista, komunista, mga satanista, yung mga CPP, NPA, NDF, na may mga legal fronts na mga party list, maniwala kayo at sa hindi, lahat ng presidente, tinanggihan ng mga yan. Walang inoohan yan. Yan pa ang sigaw ng never again, never again. Pero tingnan mo ngayon, wag daw sisigaw ng Marcos resign. Kasi daw, kailangan daw, tulungan na lang tayo ni Marcos para labanan ng korupsyon. Putang ina niyan. Papaano katutulungan labanan ng korupsyon ng isang taong korap? Ng isang tao na ang nature niya magnakaw. Paano? Yun ang di ko maintindihan. So lahat yan, Erap, Gloria, Pinoy, sino pa, Cory, si Haramos, lahat yan. Galit ang mga NPA. Pero ngayon, makikita mo, yung mga makakaliwa, ayaw nilang umalis si Bongbong. Bakit? Dahil lang ayaw bumalik? Ayaw lang makabalik sa pwesto? Ang mga Duterte? Wala nga kayong mapatunayan na ninakaw sa inyo ng mga Duterte, samantalang itong mga Marcos na ito na nagnakaw ang tatay, nagnakaw ang nanay, pumatay ng mga tao nung martial law, pinabalik niyo yung anak. Mga hayop talaga kayo. Tapos nakikialam din tong mga artista. Dahil sa Davao, sa kabutihang puso ng mga Duterte, magpapalitsyon sila ng 100 baka para sa mga dadalo sa mga pagtitipon, rally. Kaninong pera? Pera ng taong bayan? Hindi, pera nila. Pera nila. Pero nagagalit yung mga artista. Dito mo makikita ng mga putang ina, pati itong mga artista, kaya kayo nag-artista dahil mga bobo talaga kayo Ano daw yon? Cruelty to animal. Tarantado. Tangina nyo, kain ng hamburger. Kain ng corned beef. Kain ng burger steak. Tapos putang ina, ayaw nyong magkatay sila ng 100 baka para ipakain sa tao, mga gago. Buti sana kung pinatay nila yung mga baka na yan. Tapos, wala lang. Gusto lang nilang patayin. Punta kayo sa mga palengke, daming patay na karne doon. Hindi kayo doon magreklamo. Daan-daang karne, libo-libong karne ang pinapatay doon. Pag nakakita kayo ng manok doon, tumpok-tumpok. Ano yung cruelty to animals din yon? Mga gago? Hindi naman kayo mga vegan, mga putang ina nyo. Itong Carla Abellano na to, putang ina, laos na Nagpapakatanga pa, meron siyang steakhouse. Tapos, meron kang steakhouse, nagpo-promote ka ng steakhouse. Tapos putya, ayaw mong pumapatay ng baka. Tanga ka ba? Tanginan nyo, mga ipokrito kayo. Ayaw daw nila na pumatay ka ng 100 baka para lang ipakain sa mga tao. Ipapakain mo naman sa mga tao Hindi mo naman pinatay yung baka para ipokpok mo yung ulo ng baka sa mga ulo ng tao Nakatulong pa nga at least may napakain ka Gago rin tong mga to Di mo maintindihan. Tangina, dito mo makikita talaga na kraming na ang mga komunista, kraming na ang gobyerno.
Oo, wala na talagang pag-asa. Unti-unti, siyempre ba naman, napatalsik ba naman ng speaker eh. Oo, tapos napatalsik na yung speaker, yung mga taong bayan, hindi pa rin masaya. Napatalsik na yung speaker, yung mga Pilipino, wanted more. Ano yun? Umalis, pati to si Bongbong Marcos. Hindi enough na paalisin lang paalisin lang yan si Torre. Paalisin lang yan si Romualdez. Kailangan accountability. Kung accountability, ang kailangan natin kasuhan yan. Ipakulong yan. Yun ang accountability, makulong yan. Pero kung pinag-resign mo lang tapos wala na, ay nang yan. Anong klaseng ano yan? Anong klaseng galaw yan? Di ba? Oh, kaya eto mga bossing, pakinggan nyo lang itong balitang ito. Mabilis na mabilis lang. Simulan na natin kagad para maaga. Oh, yung 60 billion ng PhilHealth ibinalik. 60 billion ibinalik ha. Oh, ito ganito po ito ha nangyari rito. Meron silang pera ng PhilHealth na 60 billion. Budget yan ng, savings yan ng PhilHealth. Anong ginawa nila? Kinuha nila, nilagay nila sa ibang bagay. Kasama yung tulay na budgetan na yung tulay, pero kinuhanan pa nila ng pera sa PhilHealth. Okay? So, kasama yun dyan sa 60 billion na yan. Pera to ng PhilHealth ha. Pera to ng, hindi ng gobyerno, hindi. Pera to ng mga contributor. Yung naguhulog sa PhilHealth buwan-buwan. Kayong mga empleyado, pera nyo to. Nilagay nila. Kinuha nila, nilagay nila. O ngayon, anong ginawa ni Bongbong Marcos? Galing daw sa savings, galing daw sa mga ibinalik na pera from DPWH. Kinuha niya, inilagay niya rito. Gago ka ba? Pera din namin yun eh. Ganito bibigyan ko kayo ng sample. Yung PhilHealth may 60 billion, kinuha niya. Sample lang to Hindi totoo to. Oo. Kinuha niya, nilagay niya sa bulsa niya. Tapos nung sinabi ng Supreme Court, ibalik nyo. Hindi niya kinuha yung pera na nilagay niya sa bulsa niya, nilabas niya at ibinalik niya. Hindi ganun. Yung pera, kinuha niya, nilagay niya sa bulsa niya, tapos yung ipinampalit niya doon, saan galing? Doon din, sa may kaha. Sa may kaha din. Kumuha siya ng pera sa ibang lugar, inilagay niya dyan. Naibalik niya na. Putang ina niyan. Di kumita siya. Di ba? Ulitin natin. Halimbawa, meron tayong tindahan. Ngayon, sa tindahan natin, may nagbayad ng 60 billion. Yung nagbayad, imbis ilagay mo dun sa kaha, ang ginawa niya, nilagay niya sa bulsa niya. Tapos, nung nag-refund yung nagbigay ng 60 billion sa kanya, kinuha niya yung 60 billion sa kaha. Ibinigay niya doon para mapalitan yung 60 billion nung nagbigay sa kanya. Sino nalugi? Nalugi tayo. Bakit? Kasi putang ina, ibinalik niya yung pera na hindi naman galing sa PhilHealth. Kinuha niya sa ibang ahensya. Tapos yung kinuha niya sa PhilHealth, binulsa niya. Anong tawag doon? Di ginisa kayo sa sariling mantika tapos proud na proud kayo? Si Chel Joke, no? Proud na proud. Kinuha sa savings. Paano ka magkakaroon ng savings? Deficit ka nga lugi ka nga, kaya ka nga nangungutang The reason why nangungutang ka, kasi nga wala kang pera kaya ka nangungutang. Paano ka magkakaroon ng savings panglagay dito? So likelihood na yung inutang nila, yun din ang pinangdagdag nila dito. Sino magbabayad nun? Taxpayers. Kinangina nyo. Ganyan kayo ginagawang tanga ni Bongbong, tapos ayaw nyo mag-resign? Sa 490 billion na sa DPWH, 60 billion yung vinito niya, tinanggal niya.
Oh, malamang ito na yun. O, di buo pa rin yung 490 billion na binito niya lang yung 60 billion para ilagay. Nasaan na yung perang kinuha nila sa PhilHealth na 60 billion na pinababalik ng Supreme Court? Oh, yung pera na yun kinuha din nila sa atin. Oh, pakinggan nyo. Balik na ang 60 billion pesos na pondong binawi sa PhilHealth para mapalawak ang serbisyo nito. O, ayun na, binalik na yung binawi. Para mapalawak daw ang serbisyo, ibinalik yung binawi. Dapat, halimbawa, ito yung kinuha mo. Ito din yung ibabalik mo. Okay? Kuha, kinuha mo to. Pag sinabing ibinalik, yung kinuha mo, yun yung binalik mo. Oh. Ang problema, ang kinuha mo, ito. Tapos ang binalik mo, ito. O, di ginawa kang gago. Sino ngayon na magbabayad nung ibinalik nila? Kanino yung binalik nila? O, kinuhanan ka na nga, kinuhanan ka pa ulit para kang 2 beses ninakawan. Ipinagutos yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang inspeksyon sa Fabella Hospital sa Maynila kaninang umaga. Kasabay niyan, tiniyak din ng Pangulo na naipatutupad ang iniutos niyang zero balance billing sa mga pampublikong ospital. Matatanda ang noong 1 taon, ipinabalik sa National Treasury ang excess fund ng PhilHealth. Siguro alam naman ninyo lahat, yung mga savings natin na bago, na galing sa iba't ibang departamento but mainly from Department of Public Works and Highways. Narinig niya. Yung perang isinoli nila doon, saan galing? Galing sa iba-ibang ahensya, mainly sa DPWH, inilagay nila doon. Kanino yon? Sa atin. Kanino yung perang kinuha nila sa PhilHealth? Sa atin. Di gago. Tarantado, di ba? Ganyan kay scammer ang putang ina. Oh, anong sinabi? Anong sinabi? Ulitin natin anong sinabi. Yung 60 billion na yan, ibabalik na natin sa PhilHealth para palawakin. Tuwa yung mga gago, gumaganon pa. Tanga. Tanga. Ulitin natin para mas maintindihan nyo. Pera ng PhilHealth para sa health. Kinuha. Kinuha. Pera ng PhilHealth, kinuha. Tapos kumuha ng pera saan? Halimbawa sa education. O dinabawasan yung education. Kumuha sa DPWH. Dinabawasan yung infra. Kumuha sa science and technology. Dinabawasan yung siyensya. Kumuha sa National Coco Levy Farm. Coco Levy Fund. Dinabawasan yung pondo na yun. Tapos, ibinalik sa PhilHealth para daw mas ma-enhance yung serbisyo ng PhilHealth. Gago. Tinanggal mo nga yun dun ibinalik mo. Di ibig sabihin kung ano lang yung regular na functions ng PhilHealth with that 60 billion intact, yun pa din ang serbisyo. Paano madadagdagan yung serbisyo nila? Yung tinanggal mo, yun lang din yung ipinalit mo. Hindi nga lang galing sa pera na yun mismo. Hindi yung eksaktong pera na kinuha mo yung ibinalik mo. Pera ng iba-ibang ahensya. So binawasan mo yung serbisyo ng iba-ibang ahensya at inilagay mo dito. Ganong kayo kagago. Tapos hindi pa agre-resignin to? Tanginan yan. Lalawakin pa ang serbisyo ng PhilHealth. Lalawakin mo yung serbisyo ng PhilHealth? Paano mo palalawakin? Buti sana kung ibinalik mo hindi lang 60 billion. Ang ibinalik mo sana 120 billion. 60 billion lang ang pinababalik sa atin pero ang ibinalik natin 120 billion. Ayun, pwedeng lumawak ang serbisyo. Pero kung ang kinuha mo 60, binalik mo 60, paano lalawak yung serbisyo? Gago. Kaya yan po ang aming patuloy na iginagawa para parang ating mga kababayan ay maramdaman naman nila na ang pamahalaan ay niloloko kayo.
I hope na iintindihan nyo etong pinaliwanag ko sa inyo dahil putang ina budol na budol dito si Chel Joke no, tuwan-tuwa eh. Pasalamatan daw ang Pangulo dahil dito. Ha? Pasalamatan ng Pangulo dahil dito? Anak ng tinapay. Ito pa isang tarantado. Ang kakapal ng muka ng mga nasa gobyerno. Oh. Ito pa isang tarantado. Galit na ang mga tao sa korupsyon. Gago, galit hindi lang sa korupsyon, pati sa'yo. Dahil ikaw ang unang-unang mukha ng korupsyon. Isa ka, kasama ka sa korupsyon. Sawang-sawa na rin tayo sa mga panlilinlang. Bukas sa mga rally, ipakita natin. Ina naman to si Tory, mukhang bangkay na nagsasalita, no? Parang bangkay na inagnas na nagsasalita. Walang hiya, walang kaayos-ayos, no? Alagkit, ang dumi. Ilang general ba talaga to? Parang hindi naliligo? Wala ba sabon sa inyo? Ang lakas ng taong bayan at gawin natin itong maingat, responsable at mapayapa. Ating tandaan. Mapayapa? Natatandaan mo ba nung mapayapang nagrarally ang mga taga KOJC? Mapayapa. Nagrarally sila sa labas ng kanilang compound kasi ayaw nyo silang papasukin sa sarili nilang compound. Nagrally doon. Anong ginawa mo? Hindi ba pinagtatatadyakan nyo yung mga tao? Hindi ba dinisperse nyo ng malala yung mga tao? Di naman kayo inaano? Kinuha nyo pa yung yung mga bumbero nila tsaka yung kinuha nyo pa yung mga crane nila hanggang ngayon di nyo pa sinusoli? Putang ina mo, Tory, sino ka? Para magsalita ng ganyan. Ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa karahasan, kundi sa pagkakaisa. Karahasan, ikaw nga marahas eh. 16 days na kinubkub mo. Yung KOJC, naghukay ka pa sa eskwelahan. May napatay pa kayong isa. In-stress nyo yung mga tao doon, banal na dako yun, sinira nyo yung banal na dako. Tapos nagsasalita ka ng ganyan, wala ka na eh. Wala nakikinig sa'yo. Tangina ka, nag-video ka pa, kala mo naman kung babaliktad ka sa mga Marcos, may matutuwa sa'yo. Gago, wala. Oo, karma mo yan. Ito po si General Nicolas Torre III, kasama nyo, laban sa korupsyon at pang-aapi. Korupsyon at laban sa korupsyon at pang-aapi? Nakipagkasundo nga daw kayo di umano sa mga kano para trabahuin ang Kingdom of Jesus Christ? O ano yun? Di mayroong ganun yun. Pang-aapi, di ba inapi nyo Kingdom of Jesus Christ tapos kasama ka sa labanan ng pang-aapi? Ulul. Ikaw nga ang muka ng pang-aapi sa PNP. Pakatigas ng mga mukha nyo, pare-parehas kayo ng mga amo ninyo. O, di ba, konting panahon na lang. Konting panahon na lang, mauubos din ang lahi ng mga putang ina nito. Oo, tandaan nyo yan. At malupit ang mga reaksyon ni Inday Sara sa kanyang talumpati sa Nagoya, sa Japan. Nagpunta kasi siya ng Japan, inimbita siya ng mga Pilipino at tingnan nyo kung gaano siya tinanggap ng mga Pilipino. O eto yung kanyang mga sagot sa mga ginagawa nitong gobyerno. O ano natin to, panoorin natin, napakaganda nito mga bossing. Ramdam na ni Inday. Ramdam na ni Inday. Iba na yung aura niya. Hindi na siya galit. Oo, iba na yung aura niya. Alam niyo noong itong mga congressman, hindi na ginisa yung kanyang budget. Sabi niya, ako nanalo. Nanalo na ako. Isang taon matapos ang kanilang panghahayop, nanalo na ako. Ay, tingnan nyo. She's at peace. Nagpaluto pa nga siya 100 baka para ipalit yun at ipakain sa mga aatin sa rally sa Davao eh. Oh, ganun na, kalmado na si Inday. Sabi ko naman sa inyo mabilis, iikot at babaliktad ang mundo. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Paulit-ulit po ang pagpapasalamat namin sa pagkakataon na
Salang laki ng tulong ninyo sa bayan natin. Kaya masakit sa akin kapag tinatanong kung ano ba ang ginagawa ninyo sa abroad. Ang ginagawa namin sa abroad ay nakikinig sa mga OFW, sa mga overseas Filipinos. At nagpapasalamat sa kanila. Dahil kung hindi dahil sa mga padala ninyo sa Pilipinas at sa inyong mga pamilya na naiwan doon sa Pilipinas, ay sigurado matagal na lumubog ang bayan natin. Kaya kailangan maintindihan yon ng Marcos administration na napakahalaga ng contribution ng OFW sa ating bayan. Kaya kami ba inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay na nandoon sa Pilipinas. Ang susunod. Anong panawagan ng mga OFW? Marcos resign. Yan ang tamang panawagan. Why would you still want to keep someone that keeps on hurting you? Wow. Di ba? Malimbawa, may jowa ka. Oh, may jowa ka, no? Tapos yung jowa mo, babaero, manyakol. Oh, adulterer, bigamist. Oh, ngayon, binigyan mo siya ng pagkakataon. Binigyan mo ng pagkakataon, bati-bati na kayo. Oh, peace be with you na, ganun. Punta kayo ng simbahan, pag Katoliko, may ganun eh. Tumingin ka sa iyong katabi at sabihin mo, peace be with you. Peace be with you. O, diba? Sabihin nung lalaki, patawarin mo na ako. Patawarin mo na ako. Sabi na nga ni Father, patawarin mo na ako. Ang Diyos nga nagpapatawad eh, ikaw pa. Kamali ako eh, sorry. Hindi ko na ulitin. Hindi na ulitin. Tangina sa tingin yun, hindi namang mamanyakol yan pagka nakakahanap ng pagkakataon yan. Sa tingin yun, hindi naman bababae yan. O, kung halimbawa naman, girlfriend, babae. O, sa tingin yun, hindi naman lalalaki yan. O, pag binigyan nyo ng pagkakataon yan, bati-bati ulit kayo. Pag nalingat ka, putang inang yan, nang bababae ulit yan. Sa babae naman, ang lalaki yan. Hindi na magbabago yan. Magbabago. Yan si Bongbong. Kapag binigyan nyo pa yan ng pagkakataon, wala na yan. Pagka nag-ano kayo, nalingat lang kayo ng kote, hindi na yan magnanakaw sa flood control. Sabi niyan, oh, ayan na, gaganda ng mga flood control. Ayos na, solid na. Magnanakaw yan sa ibang bagay. Hindi lang naman flood control ang pinagkakitaan eh. Oh, di ba? Sabi nga ni Chavit Singson eh. Tingnan niyo yung mga proyekto nila sa Ilocos Norte. Yung Cat's Eye, yung mga solar light. At kung ano-ano pa, mga kalsada, di ba? Di nakikita nyo naman yung kalsada, buo pa, binabakbak na. Oh, di ba? Ganyan yung mga yan. Hahanap lang sila ng paraan kung saan nila ulit sila mangungulimbat. Aayusin nila itong flood control project, gagawa sila ng mga gandang mga flood control. Pero, magnanakaw sila sa ibang bagay. Pwedeng sa edukasyon, pwedeng sa kalusugan, pwedeng sa Department of Transportation, Department of Tourism, pwedeng doon. Pwedeng ang nakawin nila yung sa PCSO ulit. Magpanalo ulit ng mga dami na lotto winners. Grabe yung daming korupsyon. Hindi lang sa flood control. Grabe, nawala na nga yan eh. Si Rapi Tulfo, iniimbestigahan niya nun eh. Oh, di ba? Ang mga nananalo sa loto, oh, nasaan na yung balita na yun? Wala na. Oh, marami pinagkakitaan ng ang Pilipinas. Customs. Smuggling. Di ba? Nasolve ba yun? Hindi naman. Oh, itong flood control, malaking issue, nagrally tao, sosolve nila yung flood control. Pero customs, smuggling, presyo ng bilihin, security of tenure, wala. O ganun pa rin, same na trabaho ang gagawin niya kasi nga binabayaan niyo siya dun eh.
Hindi nyo siya tinatanggal eh. Oh, di ba sa isang kumpanya, halimbawa, nasa sales kayo. Meron kang empleyadong isa na tamad. Masipag ng mga kasamaan pero siya tamad. Hindi siya kumukota. Kumikita yung kumpanya nyo, hindi kayo nalulugi kasi nga kumikita lahat, yung isa hindi nagtatrabaho. Siya lang ang hindi kumikita. Anong gagawin mo dapat doon? Tanggalin mo yun. Kasi pabigat siya sa grupo, tanggalin mo yun, di ba? Kasi pag hindi mo tinanggal yun, putsang ina sa tingin mo, sisipag yun. Eh nung tamad nga siya, hindi mo siya tinatanggal eh. Paano pa siya magsisipag? Inang mga utak yan. Mamaya po, pag-uusapan natin kung ano yung nangyayari sa ating bayan. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam niya po ang mga pagtitipon na ganito. Dahil kapag nagkakausap po kami, ay sinasabi po namin sa kanya. At yung kung anong nangyayari, anong nasa balita, anong nangyayari sa pamilya, at pinapadala niya yon sa abogado. At yung abogado naman ay pinapakita yon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kapag kami ay magkausap doon sa detention unit, sinasabi niya lagi, nagpapasalamat siya sa mga dasal ninyo. Dahil lumalakas ang loob niya at paniwala niya maraming mga at sa kanyang kalagayan dahil sa pagdarasal ng sobra, milyon-milyon nating kababayan. Pinapaabot niya ang pagpapasalamat niya sa inyong lahat. Kahit saan po ako pumupunta, noon ang unang tinatanong sa akin, kamusta na ba si dating Pangulong Duterte? Ang sunod na tinatanong sa akin, kailan ba uuwi ng Pilipinas si Pangulong Duterte? Kahapon po, tumawag siya sa akin. Tawag siya sa akin, sabi ko sa kanya, ang huling tawag, sabi ko, ang daming nangyari. Simula Monday hanggang Friday, ang huling tawag mo sa akin, noon pang nakaraang Friday. Sabi ko sa kanya, nakalimutan mo ata ako tawagan. Sabi niya, hindi man siya nagtampo, ma'am, kasi wala naman akong, hindi man siya nagtampo. Sabi niya, hindi man nagagalit ang term na sinabi niya kahapon. Ang sabi niya is, dili siya nanlood, ma'am. Nangyayari sa atin sa Pilipinas, korupsyon. Parang, ayan, nabalaka. Yes. Nabalaka. Nag-aalala. Pasaylo Uy, umuna-muna na bayan nina akong Tagalog sa tinuod lang. Uy, binuang ba? Kaya ba mo hinay na kay ko may istorya kay ginahuna-huna pa na kung sa gani ning Tagalog ani.
Pangako. Saan? Pangako. Pangako. Dili ma'am ko pwede magbinisaya, ma'am, kay ang uban dili makasabot. Kinahanglan nyo tinagalog. Pero muna na gini. O sa to? Nabalaka, nag-alala. Nag-alala siya sa mga pangyayari sa Pilipinas sa korupsyon. Tapos, ikinento ko sa kanya. Thank you. Ikinento ko sa kanya. Ay, sorry. Ito pala ang sasabihin ko kanina at nakalimutan ko. Ito pala yung unang-unang sasabihin ko sa inyo. Kasi marami kanina ang lumalapit sa stage para magpa-picture. Meron po tayong oras mamaya para po sa kamustahan. So ayusin lang po natin yung linya natin mamaya para sa 1:1 na picture. Solo photo. Galing, no? Solo. Yan ang presidente ng Pilipinas. Hindi katulad di Bongbong, putang ina, pag kami nagpapapicture, kala mo mabango. Kala mo naligo ang putang ina. Nagdudugo naman yung bunganga. May gingivitis naman ang puta. Kung pagka umiwas sa mga nagpapicture, kala mo artistang hayop, mukha naman lupa. O si Inday, yung bango-bango. O, di ba? Kahit 3 araw di maligo to, amoy angel's breath pa din to, amoy baby cologne. Di ba? Tingnan mo, sino mag-asawa? Putang ina, mga mukhang ugat. Mga mukhang ugat ng puno, parang mga mukhang kamoting kahoy na binunot mo sa lupa. Sila nila Torre, putang ina ang lalagkit. Pati yung mga vlogger nila, ang papangit. Sininyo Barsaga. Okay na kinanyan yung mga Mima. Tangin na mga mukhang kuko ng paa. Di ba? Tingnan mo naman ang mga DDS, press na press. Kita nyo ba yan? Kita nyo ba yung jawline ko? Ha? Pucha, Baker baby yan. Antayin nyo. Diretso, Inday. Kaya, wag po kayong mag-alala. Ako yung nag-aalala. Alam niyo bakit? Anong nangyari sa amin sa Kuwait? Ilan tayo dito ngayon? 1,000. O ganon yung sa Kuwait. Sabi 1,000. 900. Ang dami. 900 yung sa Kuwait. Sa venue namin. Tapos, mahaba yung pila. Nagtataka ako, bakit parang hindi nababawasan ito? Hindi talaga siya nababawasan. Sige, okay lang. Wala namang akong gagawin. Wala naman akong gagawin pagkatapos ng event. So, okay lang, picturean tayo ng picturean. So, tataka na talaga ako. Hindi talaga siya nababawasan. Nandun lang lagi yung pila. Yan. Hindi na umabot dito yung dulo ng pila. Tapos napansin ko na, pag hindi nila gusto yung picture nila, pumipila sila ulit. Sabi ni Sir Berwin, magkulang tayo sa oras kapag isa-isahin natin yan sila. Sabi ko, Sir, unang-una, yung paulit-ulit, hilain yung palabas yan sa pila. Kasi kawawa yung mga nasa likod na sisingitan ng paulit-ulit ang na pumipila. Tapos sabi ko, yung may mga picture na dati, sino yon? Hoy, kunwari, wala Yan. Sino ang may picture na? Yan. Huwag na kayong pumila. Ha? Para hindi tayo magkulang sa oras. Kasi 9:31, palayasin daw tayo dito. Bakit ganun dito sa Japan, no? Nakalagay doon sa tindahan, magbubukas daw siya ng 9:05 ng umaga, tapos magsasara siya ng 9:20 ng gabi. Kagabi, pag lakad kami papunta doon sa tindahan, 9:20, sinara niya yung... Sabi ko, grabe, may
Ay, hangyo ning lugaran ni. $9.20 sa relo namin. Tumayo siya doon, mas sinara niya sa mukha namin yung... Yon ang maganda sa Japan, disiplina. Oh, at ang mga Pilipino sumusunod sa Japan pagkadating sa disiplina. Pero ewan ko sa Pilipinas, ba't walang ganun? So yan, papalayasin daw tayo ng 9:31. So anong oras na? So maglinis ng 5 minutes. So, ano ang mood niya kahapon? Hindi nga niya nagugustuhan yung balita na nangyayari sa Pilipinas. Hindi niya nagugustuhan yon. At tinatanong niya ako kung anong ginagawa. Ganyan. Tapos nagtanong siya sa pamilya, o kumusta ka na? Sabi ko, okay man lang ako pa. Nandito ako sa Japan kasi meron kaming rally. Bukas, Sabado at sa Linggo. Okay lang ako. Tapos sabi niya, oh, kumusta ang mama mo? Tapos sabi ko, okay. Diba? Kung kailan tumanda. Sabi niya, kumusta ang mama mo? Sabi ko, okay man lang siya. Nandyan siya sa Hague. Kasi, schedule ng pagbisita niya sa iyo. So, mamaya hapon, magbisita na yon sa iyo. Sabi niya, ganun ba? O sige, babay na. Duda ko, maaga siya naligo. No? Kumain maaga, naligo ng maaga, excited. Imagine, sabi ko sa kanya, andyan man siya sa Hague. Sabi ko, siya man ang magbisita mamayang hapon. O sige, babay na. Mga tigulang, kiringking. Wala pa anuhan niyo ako ng oras ha, kasi sarahan tayo ng 9:31. Warningan niyo ako. Anong oras tayo magsimula sa picture taking? Ngayon na? Hindi pa ako tapos sa aking message. Ayaw niyo pag-usapan si BBM? Gusto! Ayaw na? So, mani sila. Uy, picture lang may gani ninyo diri. So, man mo. Uy, naatay trabaho pa. Ang trabaho nato, ayuso na nga to ang nasod. May trabaho tayo. Ang trabaho natin, ayusin ang bayan natin. Hindi... Bakit kayo pa-picture na kaagad? Sir, anong oras ang picture taking magsimula? Mahadlok yung ko. As in, kay nga no, nakitaan yun ako, gisaradan yung ko gahapon lagi. Sanaw. Anong oras ako magsimula sa picture taking ko? Ano oras magsimula ang picture taking? Ha? Ay, ngayon na? Ay, tinuod di ay. Sa oras naman di ay. What, 9:30? Hanggang 9:30 tayo? 8:15 Mamalhin ta dito sa gawas. Nga naman di ay. Ay, si Ma'am Risa, man. Ang kanyang abogado nag-file na ng petition for jurisdiction. Sinasabi ng kanyang abogado na wala na kayong jurisdiction sa kaso na ito. Dahil nagsimula ang investigasyon ninyo 2 taon na noong pag-alis ng Pilipinas sa ICC. Yan ang sinasabi ng abogado niya. At maraming legal experts at meron siyang kinuhang legal expert din na nagsasabi na tama nga.
hindi na kayo pwedeng mag-imbestiga. Dahil tapos na yung 1-year period na pwede kayong mag-imbestiga after withdrawal. Ay, hindi ko alam yan, ma'am. Hindi ko pa alam kung makakauwi siya, ma'am. Hindi ko lang masagot kung kailan. Oh my God. Bring him home alive! Pangalawa na final ng abogado ay yung interim release. Ang kailangan kasi sa interim release ay yung third country o yung bansa na tatanggap kay Pangulong Duterte. Japan! Okay, sandali lang. Tatagal tayo sa sigawan ninyo, sandali lang. Ituloy ko muna aking update. So, kailangan ito ng third country. Nag-file na yung lawyer. Kung makikita nyo sa ICC website, meron ng third country doon. Meron ng isang bansa na nagsabi na okay lang na dito ninyo ilagay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung maalala ninyo, noong siya ay pinasok sa detention unit, medyo natagalan ang pag-file namin ng interim release. Dahil kinausap pa namin at naghanap pa ako ng tutulong sa akin. Dahil wala akong mapagkatiwalaan doon sa Pilipinas, ginamit ko ang aking mga nakilala sa labas ng Pilipinas dahil sa aking trabaho, nakiusap ako sa kanila na tulungan ninyo kami. So medyo matagal yon dahil hindi madali makipagnegosasyon sa isang bansa. Pero, sabi ko nga, dahil sa pagdarasal ninyo, may mga good news na nangyayari. So merong isang bansa na nagsabi, sige, okay lang. Dito ninyo siya dalhin. At masasabi ko, hindi Japan. Yun lang. Hindi ko masabi sa inyo kung saan, pero pwede kong sabihin, hindi siya sa Japan. Tapos, ayun. So yan ay pending. Nandoon na lahat ng papeles, dokumento, lahat. Pinasok na namin sa ICC. Ano ba ang sinasabi ng prosecutor? Sabi ng prosecutor, yes sir. Sabi. Oo, yes sir, pero kailangan kasi tanggapin siya noong bansa. Hindi pwedeng, basta na lang siya papasok doon sa bansa na yon. Ano ba ang sinasabi ng prosecutor? Kung nakikita nyo, kumontra sila sa interim release. Sabi nila, hindi pwede yan kasi ang dami niyang kaibigan. Ang laki ng network ng supporter. Yung pamilya niya, hindi nila tinatanggap yung pagkuha ng ICC o pag-detain ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lagi nilang sinasabi sa opening statement ng abogado ni dating Pangulong, sinabi na namin, kidnapping ang tawag sa batas, extraordinary rendition. Inuulit ko lang kung ano yung nasabi na. Kaya hindi pwede sabihin ng prosecutor na dahil kay Inday Sara ay hindi namin papalabasin ang kanyang ama. In fact, dapat nga nila yan ibigay si Pangulong Duterte sa akin. Kasi para mapanigurado ko na siya ay a-attend at mag-cooperate. Siya ay a-attend at mag-cooperate sa
kaso. Dahil mahirap siyang i-engage kung siya ay nandoon sa loob. Bakit hindi pwede ibigay ang interim release? Tatlo yan. Unang-una, pwede siyang lumayas. Alam na natin na hindi siya lalayas. Kasi lagi niyan sinasabi, gusto ko umuwi ng Davao. Gusto ko mamatay sa Pilipinas. So ibig sabihin, alam natin kung saan siya hahanapin. Hindi yan pupunta ng Africa, ng Antarctica, ng West Philippine Sea. Pupunta yan ng Davao. Magpapalibing yan sa Davao. Pangalawa, sinasabi nila ay posibleng mag-threaten ng witnesses. Buhay na buhay si Trillanes, buhay na buhay si De Lima, buhay na buhay lahat ng... Oy, ma'am! Buhay na buhay lahat ng buhaya. Sandali. Sinasabi ko sa inyo, hindi na bukas. Dahil bukas sa Davao City ay meron kaming lechon na buhaya. Promise. Kanina lang ay tumawag ang Crocodile Park. At sinabi nila sa akin, bibigyan namin ang prayer rally ng lechon na buhaya. Oh, hindi lang yan. Sabi ng kaibigan ko na merong bakery, sabi niya, Inday Sara, akong bahala sa cake mo na buhaya. Gaano kahaba yung cake? 3 meters? 4 meters. Buhaya. Pagpiestahan namin ang mga buhaya. Ano pa yun, ma'am? Saan ako? Pwede siyang mag-threaten ng witnesses. At ang huli ay pwede siyang, nakalimutan ko na naman, ano yung huli? Ha? Ipatuloy ang paggawa ng krimen kuno. Nakita naman natin na hindi na nag-oath, hindi na mayor ng Davao City si dating Pangulong Duterte. Ano ba sinasabi niya? Sabi niya, hindi ko magawa ang trabaho ko kung nandito ako. Hindi makatarungan para sa mga tiga-syudad ng Davao kung ang mayor nila ay nasa loob ng detention unit at may kaso na hinaharap sa ICC. So sabi niya, mamaya na lang yan kapag nasagot na at natapos na ang ICC ko na kaso. So yan yung mga tatlong bagay na pwede mong hindi ibigay ang interim release. Pero sa kaso ni dating Pangulong Duterte, wala ito lahat. Kaya nakikita ninyo, wala nang basihan sa batas ang oposisyon ng prosecution. Ang basihan niya, newspaper clippings, kung anong sinabi nito, anong sinabi niyan, ganun na lang ang basihan niya. Yan ang interim release. Ang huli ay nagsasabi ang abogado. Tingnan muna natin kung pwede pa bang mag-trial ang tao na ito. Meron kaming mga expert, ilabas natin ang expert, interviewin ninyo ang mga expert kung pwede pa bang mag-trial ang tao na ito. Yan ang tatlo na mga papel o dokumento na nasa loob ng ICC na hanggang ngayon hindi pa inaaksyonan. Na sinasabi natin, ibigay nyo yung interim release. Bakit? Wala kayong confirmation of charges, wala kayong trial date. Anong ginagawa ng tao na yan sa loob? 80 years old. Alam nyo ba, bago lang nagka-problema yung kapatid ko si Veronica. Kasi si Veronica yung nag-aalaga sa kanya. Ako yung nagpapagalit sa kanya. Pag mga chismis, ganyan, mga kung ano-anong pangpagalit, ako yun. Mga pangangailangan niya, gupit ng buhok,
yung kanyang pagpapatina, paggupit ng kuko niya, yan kay Veronica lahat. Kain niya, damit niya, kapatid ko ang nagpapanigurado na maayos yan lahat. So ito lang, ang tagal niya naasikaso ang paggupit ng kuko. Kasi magpapaschedule si Veronica, darating ang maggupit ng kuko, pagdating doon ayaw niya magpaggupit ng kuko. Tapos malalaman ni Veronica dahil magrereklamo siya. Meron kasi siyang manicurista na simula 1990s hanggang ngayon, yun pa rin ang kanyang manicurista. So wala siyang tiwala sa iba. Sinasabi niya kay Veronica, baka masugatan ako. Pag masugatan ako, sabi niya, hindi niya daw gusto yung masakit dito sa gilid ba, ang groan. Pati doon sa paa. So nagpa-schedule ulit. Pagdating nung nail technician, ayaw na naman niya magpa-gupit. So, hindi ko na alam kung anong estado ng kuko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil napagod na ako sa pagbabasa doon sa group chat dahil pina-follow up ni Veronica ng pina-follow up ang kuko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, yan po. Yan po ang mga latest na update sa kanyang kaso. Pagdating naman sa ating bayan, ay nakikita ninyo, di ba? Sumabog na, sumabog na ang 2025 budget. Kung maalala ninyo, July 2024 ako nag-resign. July 2024. Dahil yan din yung simula ng budget. Noong 2023, sinabi ko sa inyo, noong 2022, nagka-problema na kami sa DepEd budget. Dahil gusto nga nila kunin yung school building fund. Billion-billion kasi yan. Nung first year, hindi nila nakuha. Kasi nagawa namin ng paraan na sinabi namin, may department order kami. Kung ang aming opisina, kasi nag-fishing expedition sila ng ebidensya para may kaso kuno sila, kinulong-kulong nila yung mga kasama namin sa detention unit ng House of Representatives. Ngayon, anong nangyari kay Zaldico? Nandun sa Amerika, kumakain ng American burger. Sabi ko nga, nagawa nila na sumali sa kidnapping sa Turkey ng mga batang Pilipino. Nagawa nila na kidnapin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nila magawang kunin at kidnapin si Zaldico pabalik ng Pilipinas. Ano lang nagawa nila? I-cancel ang travel authority. Hanggang dun lang. Tama ba yun? Bilyon-bilyon ang kailangan ko sagutin, tapos ang gagawin mo lang i-cancel ang travel authority. Di ba? Napakadali nun. I-cancel mo. Di aalis akong congressman. Nandito pa rin ako. Oo. Sabi niya kanina, ibalik ang pera ng PhilHealth. So ngayon, inaamin mo na kasi hindi lang yon. Hindi ko alam kung nabanggit ni Attorney Vic Rodriguez, kukunin daw nila sa savings. Paano ka nagkaroon ng savings na wala ka pang declaration ng savings? Eh wala ka nga, nagkulang ka nga eh, deficit ka nga eh. Paano ka nagkaroon ng savings? So ibig sabihin, binubudol kayo. Binubudol na naman kayo, papabudol naman kayo. Tapos si Chel joke, palakpakan natin si Bongbong, putang ina nyo. Puros kayo mga kawatan. Pucha, never again to martial law. Tapos, putang ina, mga aso kayo ni Bongbong. Gusto nyo tanga presidente para napapaikot-ikot nyo mga komunista kayo.
Oh, kaya ayaw nyo dito kasi hindi nyo kayang i-manipulate dito. Even media, hindi sila kikita dito. Oh, matatapos na pati ang pangungrakot ng mainstream media sa Kabanang Bayan. By means of what? Ayan, 'di ba? Binabayaran sila ng mga binabayaran sila ng mga propagandista para manipulahin yung mga balita. O siyempre, pag si Inday na presidente, wala na yung kita nila. Oh, sino ba yung mayaman? Diyan, mga may-ari ng istasyon. Tignan mo si Joseph Morong nagrereklamo. Si Bryce daw yung kawatan taga DPWH naka-denali na GMC. Tapos siya daw, tagal-tagal na daw nung sasakyan niyang Ford Focus. Tingnan mo, yung mga yung mga ginagamit ng mga estasyon para sa propaganda nila, mga patay gutom pa rin. Mga may hirap at hampas lupa pa rin. Yung mga amo nila ang yayaman dahil dyan sa pera na binibigay ng mga politiko sa kanila. O, magising na rin kayo, kayong mga reporter. Yumayaman lang, mga amo nyo, kayo ganun pa rin. Ginagamit lang kayo sa mga propaganda nila. O, kaya ayaw nyo sa mga Duterte, di ba? Lucy Cruz Valdez ayaw sa Duterte. Bakit? Ay na matitigil yung cash cow niya eh. Non-stop ang pambubudol at sobrang kapal ng muka na parang hindi na nahihiya na binubudol yung mga Pilipino. Pairam ako ng cellphone ko. Mga bata, ayaw nila ng ganito, no? Ayaw nila. Pinipilit ko. Lagyan mo yan ng tali ang cellphone mo kasi ilang beses na yan nahulog. Tas isang beses nahulog. Oh, sinabi ko sa'yo, di ba? Lagyan mo ng tali ang cellphone mo. Tapos sabi sa akin, mga nanay lang ang naglalagay ng tali sa cellphone nila. Totoo ba ito, Mom? Bakit? Kape. Oh, yung kape nila, yung cellphone nila. Ano pa yung dala-dala nila, Ma'am? Ha? Di ba, bago lang nag-birthday si BBM? Oh. Tag-party-party. Dili, Ma'am, kay una mo gugunta ko yung regalo sa iya, ha? Nga pagkahuman, wala na human. Wala na human ako regalo. Kani. Wala mo tubig. Yes. Sinulat ko ito ng mga 2.5 weeks. Hindi siya umabot sa birthday. Kasi sinulat ko pa siya na ulit-ulit pa hanggang nabuo siya ng maayos. Sa dilim, tayo isinilang. Sa hirap, tayo nagdurusa. Sagana sila sa kayamanan. Taong bayan nilunod sa parusa. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng matapang, sabay-sabay. Sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakim, durugin na. Mga bulok na pangako, palasyong pinatong sa ating buto. Krimeng itinago sa kasinungalingan.
kalayaan natin ipinagpalit sa ginto. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng matapang, sabay-sabay. Sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakim, durugin na. Sa dilim tayo isinilang. Sa hirap tayo nagdurusa. Sagana sila sa kayamanan. Taong bayan, dilunod sa parusa. Kami ay apoy na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakim, durugin na. Mga bulok na pangako, palasyong ipinatong sa ating buto. Krimen itinago sa kasinungalingan. Kalayaan natin pinagpalit sa ginto. Kami ay apoy na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakim, durugin na. Kami ay apoy na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakim, durugin na. Taas noo, humahakbang, wag yumuko kailanman. Taas noo, humahakbang, wag yumuko kailanman. Taas noo, humahakbang, wag yumuko kailanman. Durugin na! Durugin na! Durugin na! Ang magnanakaw, durugin na! Ang magnanakaw, durugin na! Yun. Pakaganda ng boses Di ako prepared dun. Medyo nagulat ako dun, VP dun sa bigla kang naging singer pero hindi, tingnan ninyo yung tingnan ninyo yung actually kinalabutan ako nung narinig ko tong kanyang tula na nilapatan niya ng harmony ba tawag doon? Oo, na taas noo, humakbang, wag mahihiya. Na tayo ang apoy na hindi mamamatay. Kaya kailangan lang tayo, laban lang tayo ng laban, durugin ang lahat ng mga magnanakaw, durugin lahat ng mga kawatan. Ito na yung panahon na yon. It's now or never. If we are not gonna do it now, wala nang chance. If we give them another chance, we're just giving them another chance to rob us, to kill us, to rape us, to gawin lahat ng kanilang mga kademonyohan.
Kaya ngayon, araw na ito, ang araw ng pagdarasal at ang araw ng sama-samang pagsigaw, labanan ng katiwalian, labanan ang mga kurakot, labanan ng pagnanakaw, labanan ang lahat ng mga salot sa lipunan. At Marcos, Romualdez, yan ang punot dulo niyan. Maraming salamat po mga bossing. Kita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay po kayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili